Magandang araw! So yun na nga mga mani for today's video. Samahan niyo ulit ako sa aking mga kaganapan ngayong maghapon. Susunduin ko nga pala ngayon ang anak ko sa school. Kaya naman eto, dumaan nga muna ako dito kay mama para nga magpahati dito sa kuya ko. At naabutan ko nga may nagpapagupit pa sa kuya ko. Kaya nagantay nga muna ako ng ilang minuto. Naupo na nga muna ako saglit at nakinood na nga rin ako kasama sila tita at mama. Ewan ko kung anong pinapanood nila basta't kitang-kita naman natin na enjoy ang dalawang magkapatid. Maya-maya nga lang itinawag na nga rin ako ni kuya at lalarga na nga daw kami. Kaya nagpaalam na nga rin ako kay tita at kay mama. At nasa barangay health center nga pala kami ngayon, gawa nga ng ipapacheck up ko nga pala itong anak ko. May napansin kasi ako mga pasa sa katawan niya at ngayon nga nag-aalala talaga ako. Kaya gabi pa lang sinabi ko na nga agad sa anak ko na pupunta kami ngayon sa health center pagkatapos ng klase niya. Hindi ko alam kung anemic yung anak ko or sinyalis na ito na malapit na siyang datnan. Or baka nabunggulan siya sa mga bato doon sa ilog na pinapaliguan namin. Tinatanong ko naman siya kung anong nangyari, wala naman daw. Basta pagising niya kaninang umaga meron na nga daw siyang mga pasa-pasa sa katawan. At ang sabi naman ng ate ko ipatawas ko nga daw at baka mamaya nakurso na daan doon sa ilog. At dahil nga mag-aalas 12 na ito at kalalabas lang ng anak ko galing school nagugutom na nga siya ng mga oras na yan. Kaya eto, sinabi ko nga sa kuya ko na dadaan nga muna kami dito sa Crispy King para bumili ng ulam. At gusto pa nga sana ng anak ko na dito na nga lang kami kumain. Dadaan pa kami sa Magtatawas kaya sinabi ko sa kanya na sa bahay na nga lang kami kakain at isa pa nag-aantay din doon ng tatay niya. Nasa tapat nga lang pala ng school nila ang bahay ng Magtatawas at malapit nga lang din ito dito sa Crispy King. Kaso nga lang pagdating nga namin doon alauna pa nga daw ulit magsisimula. Kaya sinabi ko na babalik na lang kami bukas ng hapon at eto nga't nakauwi na nga kami ng bahay. Pinuntahan ko nga agad ang anak ko dito sa kwarto niya pagkatapos namin kumain. At chinek ko nga ang buong katawan niya at nagulat ako kasi hindi lang isa, dalawa, tatlong pasang meron siya. Niresetahan naman kami ng nurse sa center at binigyan nga ng gamot. At kabiling-bilinan nga nila na inumin to araw-araw sa loob ng isang buwan. Kaya ngayon for observation ng anak ko. At sana lang mawala na tong mga pasapasa ng anak ko sa katawan kasi hindi talaga ako sanay na nagkakasakit siya. Pinagbawalan na nga muna namin ng tatay niya na mag-cellphone at sinabi nga namin sa kanya na matulog siya sa tanghali. Mag-aalas 4 na nga pala ito ng hapon at hanggang ngayon nga tulog pa nga din ang anak ko. Kaya naman ayun, sinabi ko nga sa asawa ko na gisingin na niya at baka mamaya wala nang maitulog yun mamayang gabi. Fast forward, mag-aalasin ko na nga pala ito ng madaling araw at ginising ko na nga rin ang anak ko para kumain. Nakapag-init na nga rin ako ng tubig pampaligo niya at napansin ko nga rin na wala na nga pala kaming shampoo. Kaya ayun, kahit madilim-dilim pa, lumabas nga ako ng bahay para pumunta doon sa tindahan namin. At pagkabalik ko nga sa bahay, nakita ko nga itong anak ko na bubuhatin na nga sana itong mainit na kaldero at sinabi ko nga sa kanya na ako na lang at baka mamaya matapunan ka. Maya-maya nga lang itapos na nga rin ang anak ko maligo at sinabi ko nga sa kanya na magbihis na nga agad para makainom na nga ng gamot. At habang nag-aantay nga sa kanya, niready ko naman nga itong mga labada ko ngayon. At naisipan ko nga na dito ulit maglaba kila mama para mabilis akong matapos. Napadaan niya din pala ako dito sa pinapagawang bahay ng kapatid ko at okay na nga siya para sa nagsisimulang pamilya. At meron na nga din pala itong mga division para sa maliit na sala, kusina at sa CR. Ginagawa na nga rin ng sa baba nito at balita ko magpapalagay pa ang kapatid ko ng second floor. Maliit lang kasi ang space nila dito kila mama kaya kailangan talaga magdugtong sa taas. At habang nag-iikot-ikot nga ako dito sa likod ng bahay nila mama, napansin ko nga itong mga buko ng kapatid ko na para magsisilayasan na. Project kasi nila ito sa school at mamayang hapon nga dadalhin na nga niya ito sa Castilla. Agriculture kasi ang kinuhang course ng kapatid ko kaya naman ayan kahit anong mga insekto, hayop-hayop ang pinapahuli sa kanila para pag-aralan. Binili na nga lang namin ang iba kasi hindi talaga namin kayang manghuli niya ng isahan. Isang sako kasi ang kailangan at ilang araw na nga lang isubmission na nila. May binabanggit pa nga ang kapatid ko na para nga daw ito sa thesis. Hindi ko naman alam kung ano ang thesis na yan. Basta dati natatandaan ko nung nag-aaral ako tinapos ko nga lang yung graduation tapos ayun, umuwi na ako.